Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang ating unang Wednesday online service itong 2026. Kung natatandaan po nyo, noong nakaraan, pinag-aralan po natin yung gaano kabuti si Lord sa atin noong 2025. At ngayon, itong 2026, masasabi ko, personally po sa akin po, God is my protector. Kaya sa gabi ito, pag-uusapan po natin ay tungkol sa buhay ng David, kung paano niyang dineclare na si Lord ang kanyang greatest protector. Pero bago po tayo magpatuloy, hingi muna tayo sa ating great protector, walang iba kundi si Lord, nalapit po tayo sa Kanya. Panginoon, salamat. Yung 2025, nakita po namin kung paano mo po kami inaruga, paano mo kami inalagaan, paano mo pinakita yung katotohanan na ikaw ang siyang nag-iingat sa amin sa buong 2025. At ito ngayon, sa 2024, Lord, pag-uusapan namin, pag-aaralan namin. Kasi kailangan po matanim sa aming isipan at sa aming puso na you are my protector, the great protector. Hayaan niyo po, Panginoon, sa tulong po ninyo sa atong Espiritu, makita namin, kagaya kay Haring David, kung paano pinakita na you are the great protector of David. Salamat po, Panginoon, sa inyong Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin, magagabay po sa amin sa mga oras ito. In Jesus' name we pray. Amen. During David's time, merong war to the point that David need somebody to lean on. No? For David, only God can protect him totally. Totally. Bakit? Kasi God is the best, letter A, rescuer. Psalm 140 verse 1. Rescue me, O Lord, from evil men. Protect me from men of violence. So dito, dinideclare po ni David kasi ang dami niyang gera. Ang dami niyang mga laban na talagang nagtagumpay siya. No, at sabi rito, rescue me from evil men. Sino nga ba yung mga evil men? Verse 2, who devise evil plan in their hearts and stir up war every day. So ito rin po yung mga evil men. Yung palagi ang plano is sa kanilang puso is talagang kung paano papatay ng tao. Alam niyo po, sa panahon po natin, pag nakikita ko po ito, pag nabasa ko ito, talagang totoo po ito. No, sa panahon po natin, di ba kaya nga ang hirap minsan kung lumabas, lalo ko sa mga alanganin lugar pagkagabi, kasi meron mga tao na talagang mga evil na ang palagi nasa isip nila is kung paano makakapanakit. Pero mo, iniisip mo yun kung paano ka makakapanakit. No? Kaya pala sabi rito sa Psalm 136 verse 4, sabi po rito, even on his bed he plot evil. He commit himself to a sinful course and does not reject what is wrong. So ito daw po yung mga evil man, no? Yung palaging nagko-commit ng mga bagay na mali. Laging merong plano para sa violence. Palaging bukang bibig yung violence, no? At sabi pa rito, yung kasunod po na verse, sabi ganoon dito, verse 3, they make their tongues as sharp as a serpent's, the poison of vipers is on their lips. Alam mo, marami po mga tao ngayon makamandag. No, parang bukang bibig na lang nila palagi yung violence. Kasinungalingan. But David was rescued by God from the evil one. Lahat ng mga nagbabalak, nagpaplano na siya'y patayin, hindi nagtagumpay. Bakit? God is the great rescuer of David. Pangalawa, bakit nasabi ni David na ang ating Panginoon ang kanyang protector, my protector? Letter B, our God is a great keeper. Psalm 140 verse 4, keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Again, sino ba yung mga wicked? Tingnan po natin. No? Psalm 140 verse 4b, protect me from the men of violence who plan to trip my feet. Again, ang nasa isip daw ng mga wicked man ay talagang yung makapanakit. Palaging nasa isip niya, violente. Kaya sinabi pa rin sa verse 5,
proud men have hidden a snare for me. Meron laging inilalagay na pain. They have spread out of cords of their net and have set traps for me along the path. Lagi, nasa isip ng wicked man is to trap his victim to destroy. But God is always the keeper of the people doing good. He is our great protector, just like David. Kaya nasabi niya na si Lord ang kanyang great protector dahil God keeps the life of David. Pangatlo, sabi gano'n, kaya daw nasabi ni David na si Lord ang kanyang great protector, no? He is a Almighty God. Psalm 140 verse 6. O Lord, I say to you, you are my God. Hear, O Lord, my cry for mercy. Verse 7. O sovereign Lord, my strong deliverer, who shields my head in the day of battle. Alam niyo po, sa giyera pala, kaya hindi inaalis ng mga sundalo yung helmet. Pagka merong sniper, hindi basa-basa makakapasok. Bagamat habang tumatagal ng panahon, pa-advance yung ano ng mga baril, nakakapasok na po doon sa tinatawag na protection para sa ulo. Kasi matik yan eh. Pag tinamaan ka sa ulo, 98% patay ka. Himala na lang pag natamaan ka sa ulo ng bala, nabuhay ka pa. Napaka malaking himala na yun. Pero itong kay David, sabi niya, no, my strong deliverer who shields my head in the day of battle. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap yata yung stress sa buhay natin. Pansinin po niyo yung 2025. May mga stress ba kayong naranasan? Di ba yung utak mo hirap na hirap mag-isip? Ang hirap matulog. Kaya pala yung iba, ang ginagawa ng iba, kailangan pang uminom ng alak para makatulog. Kailangan pang uminom ng sleeping pills para makatulog. Bakit? Kasi ang hirap nung nasa isip mo palagi na merong nagbabanta sa buhay mo. Merong mga tao na nagbabalak na ikaw patayin. Pero kagaya po nito, ang pinaka-great protector para kay David walang iba kundi ang Almighty God na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya pala sinabi rito sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So ibig sabihin, tayo pala, hindi tayo pababayaan ng Lord kahit na sa anumang kaparaanan kung tayo totoong nagmamahal sa Kanya. Kung tayo ay sumusunod, gumagawa sa pamamagitan ng purpose na ibinigay sa atin. Kaya nga po, dapat palagi nasa isip natin, isipin natin, evaluate natin. Noong 2025 ba, alin ang mas matimbang? Yung nagawa natin yung kalooban ng Diyos o nagawa natin yung gusto natin? Evaluate po natin. Kasi kung sabihin natin na mas marami yung nagawa natin na pang sarili, hindi pa naman po huli yan lahat. Kaya tayo buhay pa, 2026, ibig sabihin pwede nating baguhin yung plano. At kung mag-aano rin lang tayo ng plano, i-align na natin doon sa plano ng Diyos. Doon sa purpose na ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi kapag gano'n ang ginawa po natin, kagaya kay David, may experience natin na i-rescue tayo ng Lord, ikikip tayo ni Lord. Bakit? Kasi Almighty God siya. Walang mga bagay na makakalampas sa kamay ng ating Diyos, sa mata ng ating Diyos. Kanino? Gumagawa si Lord doon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Ang tanong, mahal mo ba si Lord? Kasi kung mahal mo si Lord, lahat ng gagawin mo, iisipin mo, hahakbangan mo, palaging
according to God's purpose. At ano bang purpose ng Lord? Kaya tayo nabubuhay pa. To love Him with all our mind, with all our strength, with all our heart, and with all lahat ng meron sa atin. At pangalawa, loving God, loving people. So kung mahal natin si Lord, sinasabi natin, dapat mahal din natin ng tao. At kung mahal natin ng tao, hindi tayo magpaplano ng masama sa Kanya. Hindi tayo mag-iisip na bumagsak siya. Hindi tayo mag-iisip na sana may mangyari sa Kanyang ganito. At palagi hindi tayo mag-aargabyado ng tao. Bakit? Alam natin ang dahilan kung bakit pa tayo nag-i-exist sa mundong ito. Kaya nga sa taong itong 2026, isipin natin pong mabuti. Huwag na nating balikan yung mali na nagawa natin. Sana natuto na tayo doon sa mali na ginawa natin. Kasi papansinin mo yan, kapag mali ang ginawa mo, merong setbacks yan eh. Merong mga consequence lahat ng gagawin nating mali. Salamat na lang dahil ang ating Diyos, binigyan tayo ng chance 2026. Pwede pa natin baguhin. Pwede pa natin ayusin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Lord. Ang tanong, mahal din ba natin siya? Kasi kung mahal natin siya, ito yung mga mararanasan natin na kabutihan ng ating Panginoon. Kaya itong 2026, magsimula po tayo. Isipin natin mabuti. No? Isipin po natin mabuti. Talaga bang si Lord ang talagang tinuturing nating protector ng buhay po natin? Kasi pag sinabi natin tinuturing natin protector natin siya yung unang-una nating tinatawagan sa in case of emergency. Actually, kahit hindi case of emergency, palagi naka-lean on tayo sa Kanya. Palagi nakasandal tayo sa Kanya. Kasi hindi naman tayo magtatagumpay sa mundong ito, hiwalay kay Lord. Apart from God, we can do nothing. Pero pagkakampi natin si Lord, kahit anong gawin ng mga taong nasa paligid natin, hindi sila magtatagumpay. Kaya again, ulitin ko po, Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. So kapag love pala natin si Lord, gagawa siya ng magagandang bagay sa atin. At paano natin malalaman na talagang tama o mahal natin si Lord? No? Ginagawa natin yung kalooban niya according do sa purpose na ibinigay niya sa atin. Kaya itong 2026, napakapalad po natin. Dahil nag-umpisa tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita, nakita natin na mayroong mga bagay na pwedeng gawin si Lord sa buhay po natin. Dahil gustong-gusto ng Lord, i-bless tayo, pagpalain tayo, at ibigay ang the best para sa atin. Tayo po'y pumukit, tayo po'y mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, ang tanong, willing ka ba na talagang gawin yung kalooban ng Diyos? Yung purpose, alam ba natin kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito? Kasi kapag hindi natin alam, ang mangyayari po sa atin ito ay kesera-sera. Anong kesera-sera? Bahala na si Batman. Kahit na anong mangyari, wala na. Hayaan na lang natin. Pero hindi. Gusto ng Diyos palaging nasa order yung buhay natin. Gusto ng Lord gawin natin, tahakin natin yung gusto niya na tahakin natin. At yun ay walang iba, kundi tayo'y magpasako at ibigay natin totally ang buhay natin sa Kanya. No? Kaya nga, if we really love God, God will love us. He will rescue us from all kinds of harm. He will keep us from all kinds of danger. For He is a merciful God. Sovereign Lord, He can never deliver us from any, He can deliver us from any form of danger. He will always shield us, for He is our loving God. Lord, just like David, please help me to fully trust in your deliverance. Thank you for loving us so much. Please help me demonstrate your love to others the way you demonstrate your love to me. Totoo po yan, Lord. Yung 2025, pinatunayan mo kung gaano kami kahalaga, kung gaano mo kami pinahalagan,
kung paano mo kami inaruga. Maraming salamat po. At itong 2026, Lord, muli, tinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, binigyan mo na naman kami ng muli ng pagkakataon para gamitin sa lahat ng mga gusto mo na gawin po namin. Lord, patuloy italim mo sa aming puso kung anong purpose, kung bakit kami naririto pa, kung bakit kami nag-i-exist pa. Walang iba, kundi mahalin ka namin ng buong lakas, ng buong kaisipan, ng buong kaluluwa, at ng aming buong puso. Ganon din, mahalin namin ang aming kapwa. Matanim ito sa aming isipan, sa aming puso, na ito po ang gusto mo na gawin po namin. Kaya sa gabi ito, Panginoon, muli, binibigay namin, sinusurrender namin ang aming mga sarili sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, na yung task na nilagay mo sa aming mga balikat ay tunay na gawin po namin. At nagalagay din sa aming isipan na hindi mo kami niligtas for the sake na iligtas lang. Gusto mo na kami ay magamit habang kami nabubuhay pa sa mundong ito. Yun ang pinakadahilan kung bakit kami nabubuhay pa. Na kami ay gagamitin mo, magiging channel of blessing mo kami sa lahat ng mga tao na nangangailangan po ng iyong kalinga at pagmamahal. Kaya muli, Panginoon, tinatalaga, binibigay namin ang aming sarili sa iyo. Patuloy maluwalhati ka sa pagbukas ng aming bibig, maitaas ang iyong pangalan, malagay sa aming kaisipan na mahal mo po kami. Kaya dapat mahalin din namin ang aming kapwa. Kung sino ang mahal mo, dapat yun din ang mahalin namin. Ngayon pa lang, Panginoon, lahat ng aking mga kapatid may mga karamdaman hanggang noong 2025 hanggang ngayon, dalangin po namin ang kagalingan, pagkaloob mo po sa bawat isa. Kaya kapatid, kung meron kang karamdaman sa mga oras ito, angkinin mo yung kagalingan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Emotionally, tulungan tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay para tayo ay hindi bumagsak, kundi gamitin tayo na instrumento ng Lord, makatulong tayo sa ibang tao na nangangailangan. Salamat din, Panginoon, sa mga tao nagdiriwang din ng kanilang kaarawan, ng kanilang anniversary. Pagpalain mo po sila. Kung paano pinagpala mo sila nakarang taon, lalo mo pagpalain ang kaarawan at ang pagsasama ng mag-asawa. Muli, Panginoon, tinataas din po namin ang aming bansa. Dahil alam po namin, Panginoon, kailangan ng aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, gampanan nila ang kanilang tungkulin na may takot, na may banal na takot po para po sa inyo. Maging ang aming kapulisan, mga kasandaluhan, magampanan po nila kanilang tungkulin bilang instrumento sa pagpapatupad po ng batas. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ko mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po dahil ikaw nangusap, ikaw nagbigay ng conviction, at ikaw din, Panginoon, ang tutugon sa lahat ng aming kahilingan. Dahil alam po namin, Panginoon, gusto mo ibigay ang the best sa amin. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na magaganap, mangyayari ang lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po sa ating pinag-aralan, sa gabing ito, huwag po kayong magkatubili. Yan, makikita po ninyo dyan sa inyong mga screen na pwede po kayong mag-PM, tanongin niyo po ako directly, dahil sasagutin po kayo kasama ng aking mga kapatid. Gayun na rin, salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagkaroon pagkakataon sa pag-aaral. Muli, hihiningin ko rin po sa inyo, kung kayo po ay mayroong mga answered prayer sa inyong mga prayer request, baka naman po pwede makahingi po sa inyo na pakisabi po ninyo sa PM po ninyo na mayroong nangyari sa inyo na napakaganda, sinagot ng Panginoon ang inyong prayer request, dahil ito po ay isang kagalakan, kasiyahan na sa mga kagaya namin nangangaral po ng inyong salita. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing pagpalain po tayo sa bagong taon na ito na binigay sa atin ng ating Panginoong Sus. Amen.